Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pong pinunong mayurya. Walang yan, no? Intro pa lang, natatawa na agad ako eh. Oh. Ito po ay point of inquiry lamang. Meron lamang po akong sanang gustong idulog sa kapulungan upang mabigyan po ng kaliwanagan. Ito po ay bunsod ng mga resolusyon na inihain ng inyong abang lingkod upang talakayin sa ilalim ng komiting aking pinamumunuan ang Public Information and Mass Media. Meron po akong serye ng mga resolusyon na nagmumungkahi po ng mga pagdinig patungkol sa mga mahalagang issue na sa aking paniniwala ay dapat nagkakaroon ng malawakang talakayan at information dissemination para sa ating mga kababayan. Ngunit sa kasamaang palad po, hindi po ito nare-refer sa Public Information and Mass Media o di kaya ay nagiging secondary committee lamang po ang sa amin. Hayaan po ninyong basahin ko ang Section 28, Rule 10 ng Rules of the Senate. Ito po ang jurisdiksyon ng committee. All matters relating to public information, mass communication, and broadcast services, the implementation of the provision of the Constitution regarding ownership and management of mass media and the advertising industry, the development and promotion of information technology, and all matters relating to the artistic standards and quality of the motion picture and television industry. Nais ko pong mabigyan linaw kung ano ang definisyon at limitasyon ng public information sa konteksto po ng mandato ng Committee on Public Information and Mass Media. Batid naman po natin ang napakahalagang papel ng pampublikong impormasyon pagdating sa pagtataguyod ng mabuting pamamahala o good governance. Critical po sa ating pamumuno na siguruhin nararamdaman ng ating mga kababayan ang mga programa at proyekto ng gobyerno tungkol sa mga importanteng paksa. Ngunit, paano po nila ito mararamdaman kung una pa lamang ay hindi naman nila naiintindihan ang ating mga ginagawa? Wala yan. Mga kaibigan, kung ako nandyan ako, sasabat ako eh. Alam mo, Robin Padilla, ikaw nga mismo, hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo eh. Di ba? Hindi, mga kaibigan, hindi sa iniinsulto ko si Robin Padilla dito, pero tingnan nyo, di ba, nung una sinabi niya, gusto niya maging Tagalog daw yung ng usapan sa Senado, pati yung mga batas gawing Tagalog, di ba? Kagaguhan, di ba? So, siya mismo, actually, mga kaibigan, hanggang speech lang, yung speech niya. Hindi niya naiintindihan eh. Ngayon sasabihin niya, yung mga tao daw, hindi naiintindihan kung anong ginagawa ng mga senador. Di ba? Siya nga mismo, hindi niya naiintindihan eh, di ba? Tuloy natin. Dahil po sa hindi malinaw na definisyon ng public information, nais ko po sanang maghain ng kaukulang amyenda sa tamang panahon tungkol sa jurisdiction ng Committee on Public Information and Mass Media. Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senador Padilla. Nag-ain daw siya. The Majority Leader Nag-ain daw wants to siya. respond. Thank you, Mr. President. The manifestation of Senator Padilla will be referred to the Committee on Rules as appropriate. Mr. President, If I may add, sa pagkakalam ko po, Senator Padilla, sa pagkakausap ko rito sa ating Secretariat, yung mga iba po yung panukalang batas na inahin, katulad nung meron yata pinag-usapan tungkol sa balikatan, ay nararapat lang yata na i-refer sa pangunahing komite ng Committee on National Defense. At secondary committee lang po ang inyong komite, yung Committee on Public Information. Gayon din ang mga patungkol sa climate change, ang pangunahing committee po ay ang Environment and Natural Resources. Ang pangalawang secondary committee po, yung inyong komite, yung Committee on Public Information. Yan po ay
sinasabi po ng ating secretariat. Opo, mahal na Ginoong Pangulo. Yun nga po yung gusto po nating liwanagin. Kaya nga po tayo ay... Opo. Okay. Eto mga kaibigan, naglalaro lang to sa Senado. Laki-laki na sahod dito mga kaibigan. Oo. humihingi po ng pag-amyenda sapagkat nakikita po natin, mahal na Ginoong Pangulo, na sa panahon po ngayon, mas marami na pong fake news. Natatalo na po ng fake news ang mga tunay na dapat ay ibinabalita at ipinararating ng gobyerno sa taong bayan. Walang yan mga kaibigan, di ba? Pero mga kaibigan, nung panahon niya, sila Mocha Uson, si Banat Bay, kaya nga siya nanalo di ba? Kasi pag ABS-CBN, fake news daw yun Di ba mga kaibigan? Alala nyo, pagka pabor sa kanila, yung mga istorya, yung mga vlogger, yung mga kwento, pag pabor sa kanila mga kaibigan, hindi fake news sa kanya yon. Di ba? Ngayon, natatalo na daw ng fake news. Sino ba nagpapakalat ng fake news? Di ba? Tingnan nyo pagka ang fake news, kasisira ng mga dilawan, nila Drilon, nila Trillanes, hindi walang pakialam si Bad Boy Sili dyan. Di ba? Ngayon kasi mga kaibigan, kapag siya, siguro napapanood ako nitong Kolokoy na to, di ba, natitira siguro siya, pagpatuloy muna natin, Tulad po nung isang beses, narinig po natin ang ating kasama na si Senator J.B. Ejercito, sinabi din po niya na yung patungkol po sa Universal Health Law na hindi din po alam ng taong bayan ang patungkol dito. Nakakalungkot po yun, mahal na Ginoong Pangulo, na hindi po natin bibigyan ng bagong jurisdiction ang ating pong public information sapagkat sa ngayon po, mahal na Pangulo, umaasa na lang po ang taong bayan sa kung sino-sinong mga vlogger na nagsasalita sa social media. Yun na po ang kanilang pinaniniwalaan. Hindi lang naman sa ngayon yan. 2016 pa lang Mga kaibigan, gago talaga tong Robin na to, di ba? Bobo talaga Alam nyo, di ba? Naalala nyo, 2016 pa lang naniniwala na yung mga kabubuhan dito. Marami na naniniwalang mga kababayan natin dyan sa kabubuhan ng mga pinapakalat ng mga vlogger. Di ba? Gaya ng sinabi ko sa inyo, kapag pabor sa kanila, hindi niya sasabihin yan. Ngayon, kasi mga kaibigan, syempre kung sino man ang amo niya, kasi may pagkadoble kara din to hindi mo alam kung Marcos to o Duterte. Di ba? So, ngayon mga kaibigan, hindi niya alam kung saan ang direksyon niya. Ang mga vlogger ngayon, sino ba? Si Maharlika pa rin naman, namamayagpag. Sa kabila naman, itong mga trolyalista nila Marcos. Gago talaga itong Robin na to, Ang hinihingi lang po natin, mahal na Ginoong Pangulo, na magkaroon po ng talakayan patungkol po dito sa mandato ng ating pong Komite ng Public Information. Yun lamang po, Ginoong Pangulo, marami pong salamat po. Maraming salamat po, Senator Padilla. Marami pong salamat po. Yun lamang po, Ginoong Tagapangulo, maraming salamat po. Mr. President, if I may, Mr. President. Senator Just a Villanueva. very short manifestation and in connection to the statements made by our distinguished colleague. I think it's about time, Mr. President, that we look into all this proliferation of fake news. I remember last Congress, we filed a bill regarding anti-fake news bill. And I think it is important to note na kung ang impormasyon ay mali, mapatunayang mali, ngunit ang intensyon ay tama, Mr. President, madali mo ma-justify. But if it is clearly, Mr. President, trying or spreading lies, coming up with a totally absurd, ridiculous information, then dapat magkaroon ng pananagutan ang mga ito. Because, Mr. President, I commiserate with our colleague kasi I think lahat naman ho tayo na natatamaan ng mga kung sino-sinong vloggers or media outfits. Yung iba nga po, kahit mainstream, Mr. President,
kahit mainstream, hindi naman natin sasabihin lahat, laging katotohanan yung kanilang sinasabi. But I'm just concerned, Mr. President, doon sa pananagutan, yung word na pananagutan. Kasi, for example, Mr. President, can you imagine a media outlet that would say, for example, Mr. President, natalo yung UST sa UAAP, kasalanan ni Joel Villanueva. But that's the headline, Mr. President. Bigyan ka ng mas malalim na topic, Mr. President, or I'm sorry for the word, mas bastos, Mr. President, para lang mag-clickbait, kunyari, Mr. President, and walang pananagutan, Mr. President. Zero accountability. I'm not even sure, Mr. Bakit nung panahon ni Noynoy Aquino, mga kaibigan, di ba? Mga kaibigan, nung panahon ni Noynoy Aquino, binabastos si Noynoy, si Cory, si Ninoy, si Chris, binabastos yung ibang tayo nga lang mga ordinaryong mga tao, binabastos nga mga kaibigan, di ba? Tingnan nyo, nung panahon ng nila Mar Rojas, ginagago, binabastos, wala namang kibo ng ganito. Bakit sa tagal ng panahon, from 2016 up to now, ngayon lang nila naisip to mga kaibigan? Why? Kasi mga kaibigan, ayaw nilang mapasama imahe nila. Mga kaibigan, kasi wala nang Aquino binura nila sa kasaysayan yung Dilawan di ba? Gusto nilang pulbusin. Inayaan nilang mawala yung mga threat sa kanila na hindi sila kasi mananalo. Mga kaibigan, kung may Aquino at padesentehan ng labanan, hindi naman mananalo to mga to. Di ba? Sumakay nga lang din to kay Noynoy noon if you can still recall, remember? Di ba? Sumakay nga lang ito, kaya nga napagbigyan ng posisyon ito noon sa TESDA, mga kaibigan, doon ito nagsimula. Di ba? I mean, kahit pa paano, okay na rin to si Villanueva kaysa kay Robin. Pero kung titingnan nyo mga kaibigan, sila ngayon nagngangalngal na sila naman, lalo na to si Robin, nakinabang naman sa fake news yan. Di ba? Remember mga kaibigan kung kanino nagsimula ang pamimeke dito sa bansang ito. Mismong kay Duterte, hindi kumikibo itong mga ito. Si Duterte, ilang beses tayong ginagago niyan sa mga statement niya. Bakit? May palag ba? Wala tayong palag kasi presidente. So ngayon mga kaibigan, ano sila ngayon? Mga balat sibuyas na. Di ba? Kasi bakit kanyo? Gusto na nilang pigilan dahil nga mga kaibigan, wala nang Dilawan wala nang Aquino. 'Di ba? Kung ang tinitira Aquino, okay lang sa kanila. 'Di ba? Ganyan itong mga kaibigan. Dahil wala nang Aquino, wala nang Dilawan, sila na ngayon ang tinatamaan at balak na nilang, 'di ba? I-regulate dahil nasasapol na sila Di ba? Mr. President, if the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas can actually do something about it, or are they actually doing its part to regulate, Mr. President? Or at least have that oversight function, Mr. President? So, I feel, Mr. President, that this is important considering na yung fake news, lalong-lalo na, ay laganap sa ating bayan. Just to put that on record, Mr. President. Thank you. Thank you very much, Senator Villanueva. Apo, Ginoong Pangulo, bilang panghuli lamang po, gusto ko lamang pong ipaliwanag muli na malinaw po sa ating konstitusyon, dito po sa Section 7, ito po ang sinasabi dito, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and alam nyo, mga kaibigan, tingnan nyo po yung mama na bigotilyo din sa likod nitong si Robin, yun o. Tingnan nyo yung itsura, natatawa kay Robin tingnan yung itsura mga kaibigan, si Mr. Suave din, Di ba? Parang Robin din, tingnan nyo yung itsura yung mukha niya, bigotilyo, nangingiti siya Alam nyo, si Robin, para siyang elementary mga kaibigan, nakakala niya yung mga kasamahan niya senador, matuturuan niya rin. Gusto niya rin mag-lecture Parang feeling niya, di ba? Parang hindi alam ng iba. papers pertaining to official acts. Ginoong Pangulo, kapag tayo po ang nagpapatawag ng hearing dito po sa
Committee on Public Information, nakakalungkot po ang lagi pong sinasagot sa amin ng mga taga-gobyerno, hindi, nag-hearing na kami doon sa isang committee, hindi na kami pupunta dyan. Yun po ang nakakalungkot, Ginoong Pangulo. Gusto ko lamang pong ipaalala muli sa lahat na wala pong pinakamataas na batas kundi ang konstitusyon. At ang konstitusyon po, sinasabi, maliwanag ang kapangyarihan ng public information. Yun lamang po. Maraming salamat po uli, Ginoong Thank you, Pangulo. Senator Padilla. Gago talaga tong si, gago talaga si Robin, mga kaibigan. Di ba? Akala ko ba, Cory Aquino Constitution yan. Ngayon, wala pong ibang pinakamakapangyarihan na, kundi konstitusyon. Tapos ngayon, alam nyo, nakikita ko na to, mga kaibigan, kung ano ang pinupunto ni Robin. Ang pinupunto ni Robin, mga kaibigan, hindi sumusunod yung mga pinapatawag niya, hindi pumupunta. Di ba? Hindi pumupunta yung sa Committee ng Public Information, hindi pumupunta. Mga kaibigan, may pumupunta naman kasi minsan pero nabububuhan talaga sa kanya. Katulad nun, yung ibang hearing niya, makikita mo, may dumarating, tapos umaalis din agad. Di ba? Tuwan-tuwa siya nung nag-hearing. Alam niyo yung hearing na pinatawag niya, gagawin niyang idideklara niyang holiday ang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Yun yung hearing niya, mga kaibigan. Ngayon, nung nandun sila, si Tolentino, tuwan-tuwa siya. Ayun, sabi niya gano'n. Panoorin yun. Ni-review natin yun, di ba? Sabi niya, ayos yun. Sabi niya, mabuti naman po. Nandito kayo. Ngayon, nung nag-alisan si Tolentino, I think si Bongo, tsaka sila, ng mga tropa niya, nag-alisan, alam naman po ninyo, na mukha ako na lang mag-isa po dito. Adjourn ko na po ito. Sabi niya gano'n, di ba? Meron po siya pinatawag doon, mga kaibigan, yung I think dole yata yun, kung ano yung posisyon na i-add on yung anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa holiday, mga kaibigan. Pinagsalitaan niya yung taga-dole, pinagsalitaan niya lang, hindi niya in-interpolate, mga kaibigan. Grabe ka bobong tao, di ba? Isipin mo yon, mga kaibigan. So, ngayon, ang gusto niya, yung pala yung hinaing niya. Pag may pinapatawag daw siya, sinasabihan daw siya na pumunta na kami sa ganitong hearing. So, yung sinasabi niya kanina na hindi daw naiintindihan nitong mga kababayan natin kung anong ginagawa sa Senado, siya mismo, mga kaibigan, hindi niya naiintindihan kung ano ang ginagawa niya sa Senado. Alam niyo, doon yung ma-appreciate si Dolphy, mga kaibigan. Ang sabi ni Dolphy, ayaw niya magpolitika kasi mamaya hindi niya alam kung anong gagawin niya. Di ba? Di na si Dolphy, sinabi niya, hindi siya papasok, nakakahiya sa tao. Pasasahurin ka, hindi mo alam kung anong sasabihin mo, gagawin mo. Kaya just imagine yun. Di ba? Tapos sasabihin nila ngayon sila nasasaktan. Di ba? Kaya tama rin tong isang komento kanina na pinapatamaan ni Joel yung SMNI mismo. Di ba? Yung komento ni Janela. Oo. Na pinapatamaan itong si SMNI ni Robin, itong sila Pero mga kaibigan kasi, bottom line ko lang sa tagal po kasi ni Joel Villanueva sa Senado, bakit ngayon niya lang din naisip yan? Di ba? Bakit ngayon lang din? Ibig sabihin, mga kaibigan, kasi wala nang ibang sinasapul Pero kung ang nasasapul lang ay Aquino at yung ibang membro ng Dilawan, okay lang, walang kibo ang ibang mga mambabatas. Pero pag sila na yung tinatamaan, dun sila ngayon kikibo, mga kaibigan. Kasi agrabyado sila Di ba? Agrabyado na sila ngayon. So ngayon, gusto nila ngayon, maghanap sila ng damay para sila na lang ang, di ba? Para sila yung maligtas. Kailangan nila So, anyway, bottom line, mga kaibigan, hindi pa naman pwedeng mangyari kaagad yan kung ano man yung mga ginugusto ng mga yan na mangyari. Kasi meron pong mga masasagasaan dyan. Katulad po, nitong Duterte, number 1. Sila gumagamit yan Di ba? Hindi naman natin may kakaila. In my own opinion, in my own conspiracy theory, puro naman pamimake news yung mga propagandista nila yung sinasabing vlogger na pinapaniwalaan ng ordinaryong mga Pilipino,
Eh usually, vlogger lang din naman nila eh. Vlogger lang na Pro Duterte, Maharlika, tsaka Banat pa eh, tsaka katulad ng mga trolleyalist. So, bakit pa, my friends? Diba? Bakit pa yung mga sinasabi niyang jurisdiction, kita mo, hindi niya alam ang sinasabi niya. Bobo talagang senador na to. Sayang ang pasahod. Diba? Ang dami kasing bubutante, mga kaibigan eh. So, sayang yung pasahod, mga kaibigan, dyan kay Robin Padilla, mga kaibigan. So, for me, my friends, alam nyo, for me, mga kaibigan, ang gusto ko sana dito, matauhan ng taong bayan na makita nila kung ano yung tamang pagboto. Nakakatawa ang Senado, mga kaibigan, at nakakatawa ang bansang Pilipinas at ang lahi natin mga Pilipino kasi may mga ganitong klaseng senador, di ba? Na ika nga, mga kaibigan, na pinapasahod ng ating kaban ng bayan at ito lang ang pinapakita sa ating klase o uri ng trabaho. Masakit, mga kaibigan, nakakalungkot na ang kinasasadlakan ng ating bayan ngayon, meron tayong kinakaharap na mas mabibigat na problemang paparating. Pero ito ang tipo at ang tema ng mga politiko na ating, ika nga, natatamo. Diba? Anong nagagawa niyan? Kayo mga naglukluk dyan, kung meron man kayong mga naligaw kay Robin Padilla, ano na naitulong sa buhay mo ng isang Robin Padilla? Diba? Ano na nagagawa niya sa Senado? Kundi alam nyo, para siyang panabla sa Senado para siyang joker, panabla. Basta lang makapagsalita, pwede na. Artista pa more, my friend. Diba? Hindi naman dinidiscriminate mga artista dito, pero tingnan nyo, mga kaibigan, ilan na ang artista sa Senado? Artista pa more. Ba? Diba, mga kaibigan? Mabuti sana kung matali-talinong artista na merong alam ang ginagawa. Diba? Pwede. Pero ito, mga kaibigan, wala, mga kaibigan, kabobohan. Anyway, ano man po ang inyong opinion, pananaw, ukol po dito sa paksang ating tinilakay, mari po kayo makibahagi dyan, ipaalam nyo po sa amin, at i-comment down below nyo yan. Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa lahat na nagla-like, nag-share nito across social media, and of course, kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para lagi kayo maging updated sa mga ito pang uri ng talakayan.